pupunta tayo sa Japan! As one of the travel incentives of one of the international lifestyle, heto na kami at nag-orientation sa head office a day before we left to Japan. As you can see, ayan lahat ang mga qualifiers na kasama naming magta-travel tomorrow morning. At ito si Miss Iyat, ang aming untiring travel agent na nag-o-orient sa amin. Siyempre, binigay niya rin sa amin ang aming itinerary at mga do's and don'ts sa Japan. As early as 12:30 in the morning, nandito na kami sa meeting place sa Terminal 3 Naiya International Airport. Sobrang nakaka-excite kasi halos lahat ng kasama namin first time na makakarating ng Japan. Kaya itong si Ella napapasayaw sa sobrang excitement lalo na nung nakalagpas na siya sa I.O. O ayan, nalaglag pa yung pillow niya. Pero tuloy pa rin sa pagsayaw itong si Bini Ella. At syempre, hindi rin naman magpapakabog itong mga seniors. Meron din kaming sariling version. Ganyan ang itsura ng mga nakapasa sa I.O. Finally, na late man ang aming flight ng 1 hour, eto na at ready for boarding na kami ng 5 a.m. Wala pa kaming mga tulog niyan. It was a 4-hour trip from Manila to Narita International Airport. Sinalubong kami agad ng aming mga service buses at ayan, naglo-load na kami ng aming mga luggages. Inside the bus, eto yung aming mga kasamang Optimians na sobrang excited, hindi halatang mga puyat. Grabe talagang mamigay ng incentive ang aming company. And so, this is Tokyo. Grabe guys, sobrang linis dito. Makikita mo talaga how progressive this country is. Ang ganda. First stop is pinakain nila kami ng lunch dito sa isa sa mga Japanese restaurant sa Tokyo. Kumakaway lang ang mga yan pero lahat yan mga gutom na. Yan nga si JM nakasimangot na at inihimas na yung tiyan. Finally, lunch is served. Alam mo ba na sobrang bet na bet ko ang pagkain dito kasi ang daming gulay at halata mong mga walang preservatives ang mga pinapakain nila. Kaya kahit ayaw mo sa gulay, mapapakain ka. And then back on the road na kami. Passing by this street and naalala ko ang mga streets sa Manhattan, New York where I used to walk by. Big names, big brands, and New York na New York talaga ang dating. And take note, napakalinis. Dito nga pala wala kang makikitang trash cans because you have to keep your trash in your bags. That's how disciplined people in Japan are. And finally, we arrived at this shop where all of us should wear kimono. The staff at the shop assisted us making sure that we would wear the kimono the right way. They were all so nice. And here we are in our Japanese kimono outfit. Of course, we would never miss this moment to have a snapshot of how we look as Japanese women. Arigato gozaimasu. And then we walked to Asakusa Temple, where we passed by a lot of shops na nagtitinda ng mga kung ano-anong mga items nila dito sa Japan. Isa sa mga inosyoso namin itong mga solid lip balm and perfumes. Pero mind you guys, hindi kami bumili, nagusyoso lang po kami. Inamoy-amoy lang namin ang kanilang mga paninda. So hindi ko masasabi kung ang mga yan lasting ba. In short, nagmarites lang po kami. Any comment, Maring MJ? At dahil na-curious din kami, tinikman namin ang kanilang matcha juice. Cheers! O, cheers pa tayo dyan. Masarap, di ba? Eto, may nakita din kaming mga nagtitinda ng tanghulo along the streets. At dahil may kamahalan, 2 lang ang binili namin. At usapan namin na tagi-tag-isang piraso lang kami. Tamang-tama lang sa aming 6. Masabi lang ba na tinikman namin, di ba? Tagi-tagisa lang talaga ha. Si Duday na ang unang kumuha at sumunod na si Maring MJ. Skeptic kaming tikman kasi mukhang matamis at baka tumaas ang aming mga blood sugar.
But for the experience, eto na nga at sige lang, kainin natin. Once lang naman tayo magiging pasaway, diba? In fairness, ang lalaki ng kanilang mga strawberries, kaya hindi na rin lugi. So eto na at kinuha ko na yung aking parte. Naghalo yung lasa ng strawberry na medyo maasim-asim doon sa coating na parang sugar, melted sugar na manamis-namis. Ano masasabi mo, Jinky? And since I love fruits, medyo nabitin ako kasi isang piraso lang talaga ang kinain namin. Kaya itong last piece ay ibibigay na namin sa aming cameraman na si JM. And then, we walk again towards the temple. Madaming tao dito, madaming souvenirs, madami kang mabibili. Ewan ko kung sinong karakter to pero nagsasalita yan. Nakakatuwa ang pakinggan. Naintindihan niyo ba kung ano ang sinabi niya? And now, it's dinner time. Hindi pa nga natutunaw ang kinain ko kaninang lunch. Eto at kakain na ulit kami. Pero in fairness, hindi mabigat sa tiyan ang mga pagkain nila dito kasi nga puro healthy. After dinner, we proceeded to our hotel. It took us more or less 2 hours to get there. So this is the lobby and we were all waiting there for the keys of our rooms kasi ina-assist kami ng aming tour guide para sa mga susi namin. And finally, eto na ang aming kwarto, guys. Kasama ko dyan si Ella sa room na yan. Yan, kumpleto sa mga amenities. Meron pa siyang ice bucket. O, ang pinaka-the best dito in all over Japan is yung kanilang mga CR. Sobrang high-tech. Sterilized yan. Ipapakita ko pa nga sana sa inyo ang view ng aming room sa labas pero gabi na kaya bukas na lang. Good night na po. Abangan ninyo ang part 2 ng aming gala sa Japan bukas. Bye!